Hello mga bata! Handa na ba kayong matuto para sa linggong ito? Tara, pag-aralan natin ang ESP4, Quarter 3, Week 4 na may pinamagatang Disiplina sa pagtatapon ng basura, isang pandaigdigang panawagan. Ano nga ba ang layunin para sa linggong ito? Mayroon tayong 3 layunin na dapat matutunan. Nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran saan man sa pamamagitan ng segregasyon o pagtapon ng mga basurang nabubulok at di nabubulok sa tamang lagayan, pag-iwas sa pagsunog ng anumang bagay, at pagsasagawa ng muling paggamit ng mga patapong bagay. Subukin natin! Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran at mali kung hindi. Unang bilang, nagtatapon ako ng basura kung saan-saan, lalo na kapag walang nakakakita. Ang sagot, mali. Ikalawang bilang, ang basura sa aming tahanan ay pinagbubukod-bukod para magamit pang muli ang mga ito. Ang sagot, tama. Ikatlong bilang, pinagsasabihan ko ang aking mga kapatid na itapon sa tamang tapunan ang mga basura. Ang sagot, tama. Ika-4 na bilang, nililinisan namin ang mga basyong lata ng gatas upang taniman ng mga halaman. Ang sagot, tama. Ika-5 bilang, ibinabaon ko sa lupa ang mga basurang nabubulok upang maging pataba o abono. Ang sagot, tama. Ika-6 na bilang, iniipon ni ate ang mga plastik na pinaglalagyan ng sitsirya at kanya itong ginugupit at ginagawang unan. Ang sagot, tama. Ika-7 bilang, sinaway ko ang aming kapitbahay na nagsusunog ng mga basura sa kanilang bakuran. Ang sagot, tama. Ika-8 bilang, ang pagsusunog ng anumang bagay ay pwedeng magbunga ng maruming hangin sa kapaligiran, kaya ito ay dapat na iwasan. Ang sagot, tama. Ika-9 na bilang, pinaghiwa-hiwalay ko ang mga basura at saka ko ito sinunog ng hiwa-hiwalay. Ang sagot, mali. Ika-10 bilang, ang pagsusunog ng basura ay hindi makakabuti sa ating kalikasan. Ang sagot, tama. Balikan natin. Iguhit ang check kung ginagawa mo ang sinasabi sa pangungusap at X kung hindi. Unang bilang, nagtatapon ako ng basura kahit saan.
Ikalawang bilang, inilalagay ko sa tamang lagayan ang aking mga basura. Ikatlong bilang, nakikiisa ako sa mga samahang nagtataguyod sa pangangalaga ng kapaligiran. Ikaapat na bilang, naglilinis ako sa aming paligid. Ikalimang bilang, dumudura ako sa aming bintana at kung saan-saan. Ano ang score mo? Magaling! Ngayon, tumungo tayo sa ating bagong aralin. Tuklasin natin. Suriin ang mga nasa larawan. Ano ang masasabi mo dito? Makinig na mabuti sa aking babasahing tula. Pagnilayan ang nilalaman nito. Sa ating kapaligiran, inyong maobserbahan. Tambak o bundok ng basura, makikita kaliwat kanan. Sama-sama ang mga bote, plastik at papel na pinaggamitan. Metal, goma, steel at mga nabubulok na pagkain pinagtirhan. May mga taong tila walang pakialam, kahit marumi ang paligid sa kanila ay ayos lang. Tapon dito, tapon doon, kalat dito, di napaparang. Dulot ay pagkasira sa kawawang kapaligiran. Bilang tagapagtaguyod ng kalinisan at kaayusan, nabubulok at hindi nabubulok, segregasyon dapat isagawa. Ipakita mong ikaw sa disiplina na nanahan upang maging modelo, bawat isa'y masisiyahan. Halika na, aking kapatid, kamag-aral at kaibigan. Ikampanya natin segregasyon ay ipaglaban. Kahalagahan nito'y ipaunawat iparamdam upang ang lahat ay mahimok at maglingkuran. Nagustuhan mo ba ang tula? Tara, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ano-ano ang mga karaniwang nakikita sa kapaligiran na nabanggit sa tula? Ganito rin ba ang sitwasyon sa inyong pamayanan? Talakayin natin. Tara na, pag-aralan natin ang tamang segregasyon ng basura upang maisalba ang ating kapaligiran. Ayon sa Section 48 ng Republic Act No. 9003 o tinatawag na Solid Waste Management Act, ang pagsisiga ay ipinagbabawal sa ating bansa dahil sa masamang epekto nito sa kalikasan at gayon din sa mga mamamayan. Ito ay ipinapatupad ng ating gobyerno sa pangunguna ng National Solid Waste Management Commission Secretariat sa ilalim ng opisina ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and National Resources o DENR. Ang RA 9003 o Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ay nagsasaad ng mga alituntunin sa wastong pamamahala ng basura, pagpapalaganap ng kaalaman sa wastong paggamit ng likas yaman at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pakikiisa ng bawat mamamayan upang mabawasan ang basurang agad lamang itinatapon.
Layunin din nito na maipaliwanag ang benepisyo ng pagkakaroon ng pasilidad sa bawat lugar na maaring pag-imbakan ng balik materyales o lugar para iproseso ang mga ito. Ano nga ba talaga ang Republic Act 9003, the Ecological Waste Management Act of 2000? Tara, iisa-isahin ko sa inyo ang tungkol sa tamang pagbubukod-bukod ng basura. Mga uri ng basura. Mga nare-resiklo o recyclable. Mga materyales na maaari pang gawing kapaki-pakinabang na kagamitan upang magmukhang bago at orihinal. Una, mga papel. Mga halimbawa ng mga basurang papel tulad ng tuyo at malinis na papel gaya ng bond paper, diaryo, magazine at iba pa. Kasama rin ang mga karton na pinaglagyan ng pizza, sabon, toothpaste, sapatos at iba pa. Ano ang dapat gawin sa mga papel na ito? Ihiwalay ang mga puting papel sa may kulay na papel. Itupi ang karton para makatipid ng espasyo. Huwag ipakolekta ang mga papel kapag umuulan. Ang papel kapag nabasa ay nagiging compostable. Ang compostable ay ang mga bagay na nabubulok. Ikalawa, mga plastic. Mga halimbawa nito, lalagyan ng soft drinks, mineral water, suka, toyo, mantika, alcohol, noodles, shampoo, at iba pa. Kasama rin ang mga sirang monoblock na upuan at mesa, batsyat palanggana, at iba pang matigas na plastic. Ano ang dapat gawin sa mga basurang plastic? Hugasan o ibabad ang mga plastic bote at ilubog sa tubig na niresiklo mula sa paglalaba, pinagbanlawan upang malinis ang mga basura at hindi ipisin at langgamin. Patuyuin ang plastic bago ilagay sa lalagyan ng mga recyclables. Ikatlo, mga bakal. Ano ba ang mga halimbawa ng mga basurang bakal? Mga lalagyang gawa sa aluminyo tulad ng mga latang ginagamit sa soft drinks at sardinas. Pati rin ang mga yero, bakal, stainless steel at tanso, tingga, sirang bubong at iba pa. Ano ang dapat gawin bago iresiklo ang mga bakal? Tupiin o paigsiin ang mga bakal. Ikaapat, mga bote at bubog. Halimbawa ng mga bote at bubog na basura tulad ng bote ng beer, gin, soft drinks, juice, suka, toyo, patis, ketchup, peanut butter, kape, garapa, at iba pa. Pati na rin ang basag na bote at bubog. Ano ang dapat gawin sa mga bote at bubog? Ilagay ang mga bote at basag na salamin sa matibay na lalagyan upang hindi makasakit ng ibang tao. Isang kulay ng bote o bubog kada lalagyan. Mga nabubulok o biodegradable. Mga uri ng basura na nabubulok. Ito ay ginagamit bilang fertilizer o pataba sa lupa. Ano-ano nga ba ang mga halimbawa ng mga basura na nabubulok? Mga halimbawa ng mga nabubulok na basura. Tulad ng mga basura sa hardin at kusina. Halimbawa ng mga nabubulok na basura, mga dahon at damo at mga sangang pinagputulan, nabunot o natumbang mga halaman, dumi ng hayop,
tirang pagkain, balat at buto ng gulay, prutas, at iba pa. Balat ng alimango, alimasag, tahong, kalaba, at iba pa. Balat ng itlog, tinik, hasang, bituka ng isda. Mga dapat gawin sa mga basura sa hardin at kusina. I-compose o ibaon sa hardin. Kung ipakukolekta sa basurero, ilagay sa plastik na supot at italing mabuti. Salain o alisin ang tubig. Huwag ilagay ang mga tirang pagkain sa plastik na supot, ilagay ang mga ito sa lalagyang may takip gaya ng lalagyan ng ice cream. Huwag isama ang plastik o papel na supot. Ano ang mga ipinakitang halimbawa? Anong batas ng ating pamahalaan ang nagsasaad ng mga alituntunin sa wastong pamamahala ng basura? Bakit kailangang paghiwa-hiwalayin o isegregate ang mga basura na makikita sa tahanan, paaralan, pamayanan o maging sa bansa? Anong mga pangyayaring pangkapaligiran ang nararanasan natin ngayon na maaaring dulot din ng maling pagtatapon ng basura? Kung ang bawat tao ay patuloy na walang disiplina sa pagtatapon ng basura, ano kaya ang magiging epekto nito sa ating bayan at maging sa buong daigdig? Ngayong alam mo na ang tamang segregasyon o paghiwa-hiwalay ng basura, pagyamanin pa natin ang iyong kaalaman. Gawain 1, pag-isipan kung saang kahon dapat ilagay ang mga sumusunod na mga basura. Mayroon kang 1 minuto para gawin ito. Tama ba ang iyong mga sagot? Magaling! Gawain 2, iguhit ang puso kung ang mga sumusunod na mga larawan ay nagpapakita ng pagtutol o pag-iwas sa pagsunog ng basura at X kung hindi. Tama bang yung mga sagot? Mahusay! Tandaan natin, ang disiplina sa pagtatapon ng basura ay masasalamin kahit saan mang panig ng daigdig tayo makarating.
ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng basura ay isang adhikain ng lahat ng bansa upang maisalba ang ating inang kalikasan. Maliwanag sa impormasyon kung paano ang pag-recycle ng mga bagay, patapon man o hindi. Ito ay makatutulong upang mabawasan ang pagdami ng basura sa kapaligiran. Kapag ito ay naging practice na ng bawat isa, ito ay isang magandang halimbawa na maipapamana sa mga susunod na salinglahi. Kaya'y kumilos na tayong lahat upang makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran, hindi lang sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong daigdig. Tayahin natin! Basahin ang mga sumusunod na pangungusap, piliin ang titik ng tamang sagot mula sa kahon at isulat sa patlang. Mga pagpipilian: A. Biodegradable, B. RA9003, C. Recyclable, D. Non-biodegradable, E. DENR, F. Section 48 ng Republic Act No. 9003. Unang bilang, isinasaad nito na ang pagsisiga ay ipinagbabawal sa ating bansa dahil sa masamang epekto nito sa kalikasan. Ito ay nagsasaad ng mga alituntunin sa wastong pamamahala ng basura, pagpapalaganap ng kaalaman sa wastong paggamit ng likas yaman. Ikatlong bilang, ang mga lata, bote, at iba pang lalagyan na yari sa plastik, metal, goma, at mga lalagyang babasagin ay mga halimbawa ng Ikaapat na bilang, ang mga natirang pagkain, prutas, pinagbalatan ng gulay at mga tuyong papel ay mga halimbawa ng Ikalimang bilang, ito ay ang Departamentong Tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pagkontrol at pamamahala ng eksplorasyon, pagpapaunlad, maayos na paggamit at pananatili ng likas na yaman ng bansa. Letrang ba, iguhit ang masayang muka kung ito'y nagpapakita ng tamang paraan sa pagtatapon ng basura at malungkot na mukha kung hindi. Mayroon kang 1 minuto para sagutan ito.
Narito ang mga sagot. Tama ba ang mga sagot mo? Binabati kita! Maraming salamat sa inyong pananood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Paalam!